Mga kapatid, magandang umaga sa bawat isa. Pakisabi sa katabi mo, magandang umaga sa iyo. And thank you for coming. Salamat sa pagdating. And I encourage you na patuloy na sumamba sa Panginoon, umatin sa church, at magdala ng inyong Biblia. Not just to see the Word of God sa screen, but to have your own Bible. Gagawin natin ito next Sunday. Because we believe that the Bible is the Word of God. It is the Word of God. And you are what you are because the Bible, the Word of God says. You are a child of God. I am a child of God. We are the people of God. And we have what the Word of God says we have. And you need to claim it by faith. And you can do all things through Him who strengthens you. It is through the Lord Jesus Christ. Mga kapatid, tayo po ngayon ay nakatayo or we stand in the very special moment in the history of our church in Acts Community Ministries. Because next week, we will celebrate our 22nd year in the Lord. Can we give God that praise? We will celebrate the 22 years of God's faithfulness in this church. 22 years of prayers lifted to heaven, lifted to God, to the throne of the Lord. 22 years of tears shed in faith. 22 years. Through the years, God has saved souls. Ang Panginoon nagligtas sa loob ng nakalipas na taon. Nag-restore siya ng buhay, nagbago ng buhay, nag-raise up ng mga disciples. God built families of faith in this church and of course established this church. This is the church of the Lord Jesus Christ. All of this happened, ang mga bagay nito nangyari dahil tayo po ay naging faithful, naging matapat po tayo na ating pong ipahayag, ituro, ipangaral ang mensahe ng ating Panginoong Hesukristo. And this is the proof that God has been working in this ministry, in this church. Na tayo po'y umabot ng 22 years and we give God all the glory. For another 22 years pa or more. Mga kapatid, sa ating pong anniversary, we are not only looking back dun sa nakalipas na taon, but we also look forward. Titingin tayo sa ating kinabukasan, sa ating inaharap. While our anniversary reminds us of what God has done, it is also a challenge for us. Kumbaga, inaalala po natin ang ginawa ng Panginoon sa atin, pero isang challenge din po ito to think about what God will do next. Magkaroon ito ng challenge sa buhay natin. Anong gagawin ng Panginoon sa susunod na taon? And I'm praying that all of us were still alive to experience the goodness of God. Amen? Amen? Buhay pa tayo. Strong and blessed. To think about what God will do sa ating next year. And the most important question for our church anniversary is this. Ano yung magsusustain at magdadala sa atin sa susunod na henerasyon? Ano yung magsusustain sa iyo? Ano yung magpapalakas sa iyo? Ano yung magpapatibay sa iyo? Para ikaw ay maging strong, na meron kang maipasa, o meron tayong maipasa, o meron tayong maiwan na legacy sa susunod na henerasyon. Ito ba'y building? Ito ba'y mga programs natin sa church? O yung tradisyon sa church? Hindi po. Hindi yon ang magiging
legacy natin or yung may papasa natin or yung makapagsusustain po sa atin. Ang kinabukasan po ng church na to at ang kinabukasan ng bawat isa ay nakasalalay sa salita ng Diyos. The future of this church is carried by the Word of God living in the hearts of God's people. Bakit po? Kasi po, ang mga tao nagbabago, ang church pwedeng magbago eh. Generations may pass. Ang culture po natin pwedeng magkaroon ng pagbabago. But I tell you this morning that the Word of God remains forever. Heaven and earth shall pass away, but the Word of God will remain forever. So ngayong umaga, ako po ay mangaral ng isang paksa. This will be the part 1. And the part 2 will be next Sunday sa ating pong anniversary. Mga kapatid, ang ganda po nito na message ng Panginoon. I will preach on this subject about receiving and carrying God's Word for the next generation. Tanggapin po natin at dalhin po natin, ipasa po natin ang salita ng Panginoon sa susunod na henerasyon po natin. And this is our big idea. A church remains strong for generations when God's Word is received from His mouth. Ang church o ang isang tao ay mananatiling malakas, strong. O ang henerasyon mo magiging strong kapag ang salita ng Diyos tinanggap mo mula sa kanyang bibig at ito ay iningatan mo sa iyong puso. Magiging strong ka. Magiging blessed ka. Magiging favored ang buhay mo. Truly blessed when God's Word is received from His mouth, from the Lord, from God, and treasured in the hearts of God's people. In your heart. That's why the message in Job 22 verse 22 is so powerful. One verse, so powerful. And it says, receive, I pray thee, the law from His mouth, and lay up His words in thine heart. Pakiusap ko, panalangin ko, tanggapin mo ang salita mula sa bibig ng Diyos at ingatan mo sa iyong puso. Ingatan mo sa iyong puso. And I'm praying to God that the Lord will give you this enlightenment for you to receive the Word of God from His mouth and treasure that Word in your heart. You see, this verse, mga kapatid, is so powerful. Kapag ka naintindihan mo, kapag ka tinanggap mo, at kapag inilingatan mo sa iyong puso, the strength of a believer, tandaan po natin ito, ang lakas ng isang mananampalataya, yung stability ng isang pamilya, o yung matibay na pamilya, at ang kinabukasan ng iglesia o ng church ay nakadepende kung gaano kalalim na tinanggap mo ang salita ng Diyos at iningatan mo sa iyong puso. Tandaan niyo to, mga kapatid. Ang pagiging malakas mo, ang pagiging matagumpay mo sa buhay, ang pagiging matibay at matatag ng iyong pamilya ay nakadepende sa kung paano mo tinanggap ang salita ng Diyos at iningatan mo sa iyong puso. Sa loob ng 22 taon, ang Diyos nagsalita sa iglesyang ito, sa Acts Community Ministries, sa pamamagitan ng Biblia. That's why we declare kanina, this is my Bible. The Bible is basic instruction before leaving earth. The Bible is your manual. The Bible is the Word of God for you. See, God
has been speaking to this church for 22 years through preaching of the Word of God, through the Holy Spirit, through the Scriptures, and of course through seasons of joy and seasons of trial. Sa panahon ng pagsubok, sa panahon ng problema, ang Diyos nangungusap. Ang Diyos nagbibigay ng encouragement. Ang Diyos nagbibigay ng pagpapalakas ng kanyang salita. But the question today is not simply, has God spoken to us? Ang Diyos ba talaga nangusap sa atin? Ang Diyos ba talaga nagsalita sa atin? Yes, for 22 years, God has been speaking to this church. But the real question is this: have we truly received His Word and stored in our hearts? Marami po sa inyo, marami sa atin dito, na lagi natin naririnig ang salita ng Diyos. Hindi lamang sa akin, maging sa mga pastor na naririto, maging sa ibang mga kapatiran, na laging ipinapahayag, binabahagi, sinishare ang salita ng Diyos. But the question remain, have we truly received His Word? Totoo po ba na tinanggap natin? Totoo po ba na iniingatan natin sa puso natin ang kanyang salita? Kasi po kapag totoong iniingatan natin, tinanggap natin ang salita ng Panginoon, makikita ito sa iyong buhay. Magiging matibay ka, magiging matatag ka sa panahon ng pagsubok at problema. Hindi yung magiging marupok ka. Sa likuran, mayroong upuan dyan na bago. Ano nakalagay? Bawal ang, pakisabi sa katabi mo, bawal ang, baka hindi ka narinig, sabi mo naman katabi mo sa kanya, bawal ang, bakit may mga taong marupok? Bakit may mga taong bumibigay sa pagsubok at problema? Bakit may mga taong bumibigay sa tukso at panandaliang aliw? Bakit? Dahil sa ang salita ng Diyos ay hindi lubusang tinanggap at iningatan sa puso. Kung totoong tinanggap natin at iningatan ng salita ng Diyos sa ating buhay, yung pananampalataya mo, kapatid, magiging matibay. Magiging matatag ka. Mawawala ang lahat pero mananatili ka sa iyong kinaupuan kay Lord. Amen? Pero wag naman mawala lahat. Rapture yun. Ikaw lang naiwan. No. What I mean is this: you will be strong in the faith. Magiging matibay ka, magiging malakas ka. May mga disciples na ma-raise up dito. May mga leaders na magiging matatag na mga ngaral ng salita ng Diyos. Walang magbabackslide. Kaya pakisabi ulit sa katabi mo, bawal ang, ayan, bawal ang marupok. Kailangan maging matibay ka. Pastor, paano ako magiging matibay? Heto, magpapatibay sa'yo. Heto, magpapalakas sa'yo. Ito magpapalago ng iyong buhay. Ito magbibigay ng pagtatagumpay sa iyong buhay. Proven na ito, mga kapatid. For thousands of years, proven na po ito sa aking buhay. Proven na ito sa church na ito. You see, the Word of God is not just information. The Word of God is life. Sabi ng John 6, verse 63, sabi ni Lord, sabi ni Jesus, it is the Spirit who gives life. Ang Espiritu ang nagbibigay ng buhay. Ang flesh, the flesh profits nothing. Walang kabuluhan yung flesh. It profits nothing. The words that I speak to you, Jesus said, they are spirit and they are life. It is spirit. Sabi ni Lord, ang salita na binibigay ko sa iyo, spirito to. The Word of God is spirit and life. Kaya hindi ito maintindihan ng tao na natural. Hindi ito maintindihan. Kahit na gaano katalino ang isang tao, kahit na gaano siya kagaling, pag hindi siya pinanganak si Espiritu, hindi niya maunawaan ang salita ng Diyos. Bakit? Because the Word of God, the Word of Jesus is Spirit and they are life.
Only those who were born in the Spirit are able to understand the Word. And it is the life. Ang salita ng Diyos nagbibigay ng buhay. That's why, ang sabi ko kanina, this is the bread of life. This is life. And when the Word of God lives in your heart, you will continue to shine as light. You will continue to be alive in spirit. Because Jesus said, man shall not live by bread alone, but by every words that proceeds from the mouth of God. So yung salita ni Jesus, pagkain ng ating espiritu. And we need to feed our spirit, not your mind. Because we already fed our minds nung nag-aaral tayo. But this time, as children of God, feed your spirit. And the Word of Jesus gives life. So ngayong umaga, mga kapatid, we will discover what Job 22 verse 22 is saying to us. Kung paano tayo magiging strong, kung paano tayo magiging matagumpay, mabunga sa susunod na panahon. Buksan natin ang ating puso. Tanggapin natin, pakinggan natin ang salita ng Panginoon. Let us receive the word from the mouth of God. Store it in our hearts. Because when the word lives in the heart of everyone in this church, kapag ang salita ng Diyos nananahan sa iyong puso, sa iyong buhay, makakasiguro ka ng seguridad at pagtatagumpay sa buhay. Amen? So tingnan natin, balikan natin yung text natin. Job 22 verse 22. Sabi dyan, in the King James Version, receive, I pray thee, the law from his mouth and lay up his words in thine heart. Pakiusap ko, panalangin ko, tanggapin mo ang kautusan sa bibig ng Diyos at ilagay mo sa iyong puso. And this verse reveals the secret of a transformed life. Itong sikreto ng isang binagong buhay. Sikreto ito ng pagbabago ng buhay. The question today is this: how can we remain strong in Christ? Paano ka magiging malakas kay Kristo at magbibigay ng impact for the next generation? How? And the first is this: pakisabi sa katabi mo, tanggapin mo ang salita ng Diyos sa iyong buhay. Receive the word from the mouth of God. Praise the Lord. Receive. It says, Job 22, verse 22, first sentence, it says, receive the law from his mouth. Tanggapin mo ang kanyang utos, ang kanyang kautusan mula sa kanyang bibig. The first instruction in that verse is receive. Tanggapin. The word of God must not only be heard through preaching, it must be received. Tanggapin. Receive the law from his mouth. That phrase means accept God's instruction. Kaya nga sabi sa New International Version, accept God's instruction. Sabi ng New King James Version, it says, receive God's instruction. Or, in other words, accept, tanggapin mo. Listen to God's teaching. Pakinggan mo yung aral ng Diyos. Aral na nagmumula sa Diyos. Pakinggan mo. And submit to God's authority. That is the meaning of that word, receive. Means accept, listen, and submit. Now, the word law in that verse refers to God's instruction, God's teaching, God's guidance. It is not the Mosaic law of the Old Covenant. Hindi siya yung batas ni Moses, kundi ito yung inuutos ng Panginoon. In principle, it is
the personal Word of God for you. His instruction, His teaching for you to be strong and for you to be successful and victorious in this life. Alam mo, isang problema sa mga Kristiyano, nakikinig ng salita ng Diyos. Ang iba nga dito, naglakihan na si church, laging nakakarinig ng salita ng Diyos. But the problem is this, tinanggap ba ng malalim? Maraming mga Kristiyano, nakikinig sila ng mga messages every week, nagbabasa ng Biblia occasionally, and sometimes nakikinig ng teachings online. But the Word of God never truly enters their heart. Bakit ko po nasabi ito? Kasi kapag ang salita ng Diyos ay totoong tinanggap ng isang tao, makikita mo yung changes sa kanya. Makikita mo yung pagbabago sa kanya. You see, the problem in the church, the problem in our generation is not lack of preaching. Ang daming preacher, ang daming nagtuturo ng salita ng Diyos. Kahit sa kabumaling, kahit na pumunta ka sa social media, ang daming nag-aaway-away na nga. So ang problema, hindi yung kakulangan sa pagtuturo o kakulangan ng pangangaral o pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ang problema, yung kakulangan ng pagtanggap. Kasi yung iba, makikinig lang, pagkatapos wala na. You see, mga kapatid, nais kong sabihin sa inyo, ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. The Word of God is living and powerful. And sharper than two-edged sword, piercing to the division of soul and spirit, even to the joints and marrow. Pumapasok ito sa kalooban ng tao. And the Word of God is the discerner of the thoughts and the intentions of the heart. So the Word of God is so powerful. Kung pinakikinggan mo lang siya at hindi mo siya tinatanggap, hindi ito magdadala ng pagbabago sa iyong buhay. Hindi ito magdadala ng pagkakaiba sa iyo. Mga kapatid, sa loob ng 22 taon, ipinangaral ang salita ng Diyos sa church na to. Through preaching, teaching, prayer, and the guidance of the Holy Spirit. But the success of the church, the success of this church is not how much, is not measured by how much the word is preached. Hindi kung gaano karami o gaano katindi yung pangangaral, but how much word is received. Gaano karami yung salita ng Diyos na tinanggap mo. Now think about this. The word received means what? The word receive means to accept and to take hold of something valuable. That is the meaning of the word receive. Tanggapin mo. Take hold of this. Treasure this. You see, God's word must not just be heard. Hindi lamang siya pinakikinggan. Tinatanggap siya. The word comes from the mouth of God. It says, the verse says, from His mouth. Ano ibig sabihin ng from His mouth? It means divine revelation. And instruction originates from God. When the Bible says, receive the word from His mouth, ibig sabihin, tanggapin mo yung kanyang revelation sa'yo. That originates from God. Kaya napakahalaga ng personal devotion, ng personal meditation of the Word of God. Not just to hear the Word, but to receive it. And to receive the revelation of the Lord. Pwede ba natin sabay-sabay basahin to? Matthew 4:4. Ready? Go!
po natin? Clear po ba ito sa atin? Jesus said. Who said that word? Jesus. Who is Jesus? Jesus is the Son of the living God. Jesus came the exact representation of the Father. Jesus came. He died on the cross. He shed His blood. He died for you. He gave His life for you. And Jesus said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Anong senaryo ito? Ito yung pagkakataon na lumapit sa kanyang demonyo. At sinabi sa kanyang demonyo, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito. Sapagkat yung pagkakataon na siya nag-aayuno. And Jesus, the Son of the living God, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The Word Himself is God. He is Jesus Christ. And yet when Jesus was tempted by the devil, He used the Word. He said, it is written. Susulat. He's the Son of God. He's the Word of God. He's the living Word. And yet when He faced Satan during His temptation, He said, man shall not live by bread alone. Kung ito si Lord, hinarap ng demonyo, at sinabi niya, nasusulat, hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Gaano pa kaya tayo? Nakasabi sa katabi mo, gaano ka pa kaya? That's why the word must not just be heard, but received. Amen? Tanggapin natin ito. Bakit? Sabi ng 2 Timothy chapter 3 verse 16. Sabi dito, all Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Ang lahat ng kasulatan ay hiningahan ng Diyos, kinasihan ng Diyos. At ito ay kapaki-pakinabang, profitable, para sa pagtuturo, for doctrine or teaching, for reproof, sa pagsaway. Kaya ang tao, kinukorek siya, sinasaway, through the Word of God. And for correction, tinutuwid. And for instruction in righteousness. In other words, for training in righteousness. To receive the Word from the mouth of God, you receive His revelation. Pagka sinabing revelation, it is His Word na ina-unveil niya sa iyo. Ito yung kanyang salita na kanyang binibigay ng liwanag sa iyo. Kaya ako po, everyday meron akong prayer na binabanggit sa Panginoon. Ang prayer ko is Ephesians 1:17 na lagi sinasabi, I pray to the Father, that the Father will give me the spirit of wisdom and revelation and the knowledge of Him, that the eyes of my understanding be enlightened. Kasi yung understanding natin, may mata ito na binubulag ng kaaway. And you need to be enlightened. You need to be strengthened. That's why we have the Bible, and the Bible is the Scripture. It is inspired by the Lord and profitable for doctrine, kapaki-pakinabang sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid at pagsasanay sa katuwiran. If you want to live in righteousness, let the Word teach you. Amen? For what purpose? Verse 17, that the man of God, not just the man of God, the woman of God, not just the woman of God, the child of God, ikaw na anak ng Diyos, you will be complete. Makompleto ka.
Makompleto ka. Ang makakapagkompleto sa iyong espiritu, sa iyong buhay ay ang salita ng Diyos. It will complete you. Kukumpletuhin ka niya. Kasi it gives life. The Zoe life. Kukumpletuhin ka niya kung ano yung kulang sa iyo. Kung may sakit ka, kukumpletuhin ka niya, pagkakalooban ka niya ng kumpletong kagalingan. Kung ikaw ay nangihina, bibigyan ka niya ng kakumpletuhan ng kalakasan, ng katatagan, ng matibay na paninindigan sa buhay laban sa kasalanan. That's why the Bible, the Word of God, is given by inspiration of God. It is God-breathed. When we receive the Word of God, we are receiving the voice of God. That's why, pwede mo marinig ang boses ng Diyos. Kapag nireceive mo yung kanyang salita. You see, that's the problem is many people hear the word, but few truly receive the word. Kakaunti lang. Tingnan po natin ito, sabi ni Lord, sa Luke chapter 8, verse 18, sabi niya, take heed how you hear. Ingatan mo kung paano ka nakikinig. Ingatan mo kung ano yung pinapakinggan mo. Sapagkat siya na meron pa, dadagdagan. Ganito kasimple yun, mga kapatid. Sabi ni Lord, ingatan mo yung pinakikinggan mo. Kung nakikinig ka ng salita ng Diyos, iniingatan mo to sa iyong puso mo, sabi ni Lord, dadagdagan ka pa niya. Pero kapag hindi mo iniingatan yung pinakikinggan mo, nakikinig ka ng salita ng Diyos, pagkatapos mo makinig ng salita ng Diyos, paglabas mo rito, wala na. Ninakaw na ng dyablo. Ano man yung natira sa'yo, kukunin pa. Yun ang gagawin ng dyablo. Ang dyablo ang magnanakaw. Siya yung magnanakaw na kapag kinuha niya, inalis niya sa iyo yung mga bagay ng Diyos o yung salita ng Diyos yung buhay, aalisin niya lahat sa iyo. Pag hindi mo iningatan ang pakikinig mo. Kaya pakitapik yung katabi mo, sabi mo sa kanya, ingatan mo yung pinakikinggan mo. Ingatan mo yung salita ng Panginoon. Amen? So sa senaryong ito, so verse 19, yung nanay at mga kapatid ng Panginoong Hesus ay dumating, pinuntahan siya. Pero hindi makapunta yung mga kapatid niya, tsaka yung nanay niya, dahil maraming tao hindi makalapit sa kanya. They could not approach him because of the crowd. And verse 20, it was told by some who said, sabi nila, yung nanay mo, yung mga kapatid mo, nasa labas, at gusto ka nilang makita, pero hindi sila makapasok dahil ang daming tao na nakikinig sa Panginoong Hesus during that time. But Jesus answered, in verse 21, He said, my mother and my brothers are these who hear the word of God and do it. Amen? Sabi ni Jesus, ang nanay ko at ang mga kapatid ko, sabi niya, sila na mga nakikinig ng salita ng Diyos at ginagawa. Amen? Pakisabi sa katabi mo, ikaw ang kapatid ko. Ikaw ang kuya ko, ikaw ang nanay ko, ikaw ang ate ko, di ba? Kaya tayo magkakapatid. At pakisabi sa kanya, pakisabi sa katabi mo, magtatagal tayo magpakailan paman. Amen? Ang physical family po natin, pag hindi nila tinanggap ang salita ng Diyos at hindi nila tinago sa kanilang puso, dito lang sila. So sabi ko sa inyo kanina, for 22 years, lagi tayo nanalangin sa Panginoon. Ako umiyak ako sa Panginoon. Ako po mga kapatid, for 40 years, I'm praying for my family. For them to know the Lord. For them to receive the Word. And I'm looking forward to another year na patuloy na manalangin na sila tumanggap sa Panginoon.
Think about this, ang nanay ni Jesus ay si Mama Mary. Diba? Si Mama Mary na tinawag ng Diyos at ibinigay sa kanya yung message ng Panginoon. Pero sabi ni Jesus dito, sabi niya, ang nanay ko. Maybe somehow, si Mama Mary during that time lamang po, no? Maybe, siguro, naging busy na sa trabaho, sa bahay. Kasi may mga kapatid si Jesus eh. Naging busy na siya sa pag-aalaga ng mga kapatid ng Panginoon. Hindi na siya naging abala sa salita ng Diyos, na hindi na siya nagme-meditate, nagdi-devotion sa salita ng Diyos. Maybe somehow, dahil abala na siya, nakalimutan niya na yung relationship niya sa Panginoon. At nangyayari ito. Pag-abala ang isang tao sa kanyang pagtatrabaho. Pag-abala ang isang tao sa pagkita ng pera. Kaya nga yung iba mahalaga sa kanila yung pera Hindi ko sinasabing masama ang pera. Hindi ko sinasabing huwag nating pagpahalagahan ng pera. Pero kapag una ang pera sa buhay natin, may problema tayo. Dapat una si Lord. Kasi pag inuuna mo si Lord, pinagpahalagahan mo ang kanyang salita, tatawagin kanyang anak. Tatawagin kanyang kapatid. Sabi ni Lord, my mother and my brothers are these who hear the word of God. Sila yung mga nakikinig ng aking salita, ginagawa nila. Kaya nga, it is one thing to hear the word, it's another thing to receive and do it. Merong 4 na uri ng mga tagapakinig sa church. 4 ito. Makikita natin sa Luke 4, sa Matthew chapter 4, Matthew 13. There are 4 kinds of hearers in the church. First, the unresponsive heart. Ano yung unresponsive heart? Siya yung nakinig lang salita ng Diyos, pagkatapos kinalimutan. Tawag sa kanya, unresponsive. Pangalawa, shallow. Mababaw. Itong shallow na mababaw, other version nito, marupok. No? Marupok. Shallow. Marupok siya. In-enjoy niya, ang ganda ng word, ang ganda ng message. And then suddenly, pagdating ng problema, pagdating ng pagsubok, nawala na. Siya yung stony ground na nakarinig ng salita ng Diyos. And third, the crowded heart. Ano yung crowded heart? Siya yung thorny ground. Siya yung nadidistract ng mundo. Siya yung walang ginagawa araw-araw kundi nasa social media. I'm not against social media, no, mga kapatid. Ilagay natin sa ayos. Distracted, divided, loyalty because of the world, dahil sa mundo. And the last, hearer of the word, yung productive heart. Pagkasabi sa katabi mo, baka ikaw ito. They receive the word and allow it to change their lives. Tinanggap nila ang salita ng Panginoon at ito'y inayaan niya magbago ng kanyang buhay. Na kapatid, ang isang tao magiging malakas, magiging matibay, ang church magiging powerful kapag ang bawat isa ay hindi lamang nakikinig, kundi tinatanggap ang salita ng Diyos at ina-apply sa buhay. Amen? Maraming mga Kristiyano nag-i-struggle sa buhay. Bakit nag-i-struggle? Bakit makakita ka ng isang tao na parang punong-puno ng struggle yung buhay niya? Gulong-gulo siya. Lagi siyang aligaga. You know why? Kasi spiritually underfed. Ano ibig sabihin nun? Hindi niya pinakakain yung kanyang spirito. Ang pinakakain niya yung kanyang kaluluwa. Ano yung kaluluwa? Mind, will, and emotion. Ang kanyang isip, ang kanyang kalooban, ang kanyang emosyon ay nakapaloob or nakatuon lamang sa social media, sa entertainment, at sa opinion ng iba. Ang binubusog niya, yung kanyang kaluluwa.
Bakit? Kasi sabi ng mundo, feed your mind. But the reality is this, feed your spirit. Bakit? Kasi sabi ng Bible, 1 Thessalonians 5:23, may the God of peace sanctify you completely. May your Holy Spirit, your soul, and your body be kept blameless or be preserved until the coming of the Lord Jesus Christ. Ano na una? Spirito. Pero ano una natin? Yung katawan. Sarili natin. Pangalawa, yung kaluluwa natin. We feed our minds with the things of this world. Kaya may mga iba, emotional. Ang nananig sa kanilang emosyon. Ang emosyon ay binubuo ng kanyang soul. But we need to feed our spirit. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. That's why the Bible says in Job 22, verse 22, first sentence, I pray, receive the law, the instructions, the guidance from the mouth of God. Kung ang salita ng Diyos wala sa ating buhay, hindi natin tinanggap, manghihina ka, magiging emotional ka, magiging problematic ka. Sasabihin mo lagi, naguguluhan ka sa buhay, o nadidrain ka na sa pagsubok. Mga kapatid, it's about facing life with this reality, with the Word of God. When the Word of God becomes the treasure of your heart, your life changes, mababago ka. So the question is, how can we remain strong in Christ and make an impact for the next generation? First is receive the Word from the mouth of God. And second, treasure the Word of God in your heart. Pakisabi sa katabi mo, ingatan mo. Pakiusap, sabi mo sa kanya, pakiusap. Ingatan mo ang salita ng Diyos sa iyong puso. Sabi ng Job 22, verse 22, lay up His words in your heart. The word lay up in Hebrew is sim. Doon galing yung salitang SIM card. Meaning, to place intentionally. To set something carefully in position. To assign or deposit with purpose. Ang cellphone natin, ang mga nakapaloob dyan, no, made from Israel. Sila yung mga naunang tao, no, na sinabihan ng Panginoon, lay up or treasure my word in your heart. In Hebrew word, it's visim. No? Kaya may SIM card sa cellphone mo, yun yung to place intentionally. Kapag ka ang SIM card sa cellphone mo, hindi siya ayos ang pagkakalagay, hindi mo magagamit ang cellphone mo. Pag ang salita ng Diyos hindi ayos na nakalagay sa iyong puso, hindi magiging maayos ang iyong buhay. It means to set something carefully in position. To assign or deposit with purpose. Ilagay mo ang salita ng Diyos sa puso. This is not casual listening. It implies deliberate, conscious placement of the Word of God in your heart. Yung talagang ikaw mismo, pagtutuunan mo ng pansin na ang salita ng Diyos nalagay mo sa iyong puso, ingatan mo sa iyong puso. To lay up His words in your heart means to intentionally deposit, secure, and preserve God's Word within your inner life. Place or put or treasure the Word of God in your inner being, in your spirit, in your heart, until it governs how you think, how you decide, and how you live. The Word of God will teach you how to think, how to decide, how to live. In other words, to lay up His words in your heart
means meditate on the Word consistently. Meditate. To meditate means paulit-ulit mo siyang basahin. How every day? Meron akong word na paulit-ulit kong binabasa. Paulit-ulit. 5 times, 10 times, until it becomes part of me. Until na ma-memorize ko siya. Until na ma-rehearse ko siya. And the Word of God will shape your thinking and decisions. It means, let it shape your thinking and decisions. Guard it from being stolen. To lay up the Word of God in your heart, meaning, guard it. Guard the Word of God from being stolen. Bakit? Kasi ang demonyo, ninanakaw niya yung salita ng Diyos. Inaalis niya sa buhay ng tao ang salita ng Diyos. Sa pamagitan ng distraction, sa pamagitan ng doubt o kawalan ng paniniwala, at sa pamagitan ng kasalanan. Inaalisan niya ng kapangyarihan ang salita ng Diyos sa iyong buhay. So lay up His words. Treasure the Word of God in your heart. In other words, live it out intentionally by internalizing God's truth. Live it out intentionally. Ipamuhay mo siya ng totoo. Internalize mo yung salita ng Diyos sa iyong buhay. The Word of God must not remain in your ears, but it must be stored in your heart. Dapat ito ay manatili sa iyong puso. Bakit? Kasi ang salita ng Diyos nananahan sa puso. Ito ang magbibigay ng direksyon sa iyong buhay. Kapag ang puso mo na puno ng salita ng Diyos, it will shape your thoughts. Ito maghuhubog ng iyong kaisipan. Ito ay maghuhubog ng iyong pananalita. Kaya kapag katotoo kang nagme-meditate, tinanggap mo ang salita ng Diyos yung buhay, yung isip mo magiging malinis. Yung pananalita mo magiging malinis. Kaya magmumura. Yung decision mo magiging maayos. Yung pagkilos mo magiging kasiyasiya. Hindi ka magiging pasaway. Bakit may mga pasaway? Kasi nakikinig lang sila. Pero hindi nilalagay sa puso ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, ito nagsishape ng character ng isang tao. Ako'y nahubog ng salita ng Diyos. Ang gali ko noon, masama. Laki ako sa squatter. I'm not saying lahat ng mga laki sa squatter masama, but ako, naging masama ang buhay ko. Because of the influence of my barkadas, of my friends. Pero ang salita ng Diyos na nag-shape, naghubog ng aking pagkatao, ng aking kaisipan, ng aking pag-uugali. That's why I love the Lord and I love the Word of God. Naintindihan ni King David yung principle nito when he said in Psalm 119 verse 11. Pwede ba nating basahin ng sabay-sabay? Ready? Go! Your Word sabi niya, ang salita mo, iningatan ko sa aking puso upang huwag akong magkasala sa iya. Tinago ko, iningatan ko ang salita mo sa puso ko para hindi ako magkasala sa iya. Para hindi ako sumaway sa iya. Para hindi ako maging pasaway. Bakit may mga pasaway? Nakikinig lang sila pero wala sa buhay nila ang salita ng Diyos. Kapag katotoong tinanggap mo ang salita ng Diyos, itinago mo, iningatan mo ito sa iyong puso, hindi ka gagawa ng kasalanan at kasamaan sa paningin ng Diyos. Amen? Can we give God that praise? Kapag ang salita ng Diyos nasa puso mo, ang tukso walang kapangyarihan sa iyo. Ang karunungan mag-increase sa iyo. Ang pananampalataya mo lalago because faith comes by hearing and hearing of the Word of God. When the Word of God lives in your heart, or everyone in this church, anong mangyayari? Ito mangyayari. When God's Word lives in the heart of everyone in the church, the mind becomes renewed. Ang isip mababago. Faith becomes strong.
ang pananampalataya magiging malakas. Spiritual discernment increases. Because the Word of God is powerful. And it is the discerner of the intents and the thoughts of men. Madidiscern mo yung kausap mo kung niloloko ka o dinadaya ka. Hindi ka mabubudol na mga scammer na magsasabi sa'yo ng mga too good to be true. Yung iba kasi kwentuhan lamang ng mga too good to be true. Ano ibig sabihin nun? Ng mga pangako o ito mangyayari sa'yo kapag ito ginawa mo, kapag nagbigay ka sa amin. Ang daming mga budol ngayon, ang daming scammer. Pag nasa puso mo ang salita ng Diyos, you have that spiritual discernment. Spiritual discernment will increase. You will be strong. Amen? Your character becomes Christ-like. Ang iyong pag-uugali magiging katulad ng pag-uugali ni Kristo. Purihin ang Panginoon. Your spiritual maturity grows. Hallelujah! Praise the Lord! Merong pagkakaisa and revival becomes possible. Posible ang pagkilos ng Panginoon. Posible ang mga matinding pagkilos ng Panginoon. The word in the heart sustains the church through generations. That's why sa ating anniversary, ngayong linggo at sa susunod na linggo, we will declare the Word of God. Kasi po, ang tao, aangat, babagsak. Ang iglesia, aangat, babagsak. Pero ang church o ang tao na sandig, na ang saligan niya, ang pundasyon ng kanyang buhay, ang salita ng Diyos magiging matibay sa lahat ng pagsubok. Amen? Purihin ang Panginoon. Yun ang declaration ng ating Panginoong Hesus. Sabi niya sa Matthew 7 verse 24. Basahin natin na malakas. Ready? Go. Whoever hears these sayings of mine and does them, I will liken him to a wise man who built his house on the rock. Sabi ng Panginoon, ang sino mang nakikinig ng aking mga salita at ginagawa ito, tinanggap ang salita ni Kristo, ginagawa ito, sabi niya, siya ay katulad ng isang matalinong tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Magiging matibay sa lahat ng pagsubok, may mga pagsubok na darating, may mga tinatawag na economic struggles katulad ngayon. Meron tayong struggle, meron tayong problema sa ating ekonomiya. Pero kung ikaw ay merong matibay na saligan ng salita ng Diyos, kahit anong pagsubok, kahit anong problema, magiging matatag ka, magiging matibay ka. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Mga kapatid, sa loob ng 22 taon, sa church na ito, wala akong itinuro kundi salita ng Diyos. Itong aking paninindigan, magmula nung ako'y na-born again noong July 7, 1986, nagsimula ako magmahal sa Diyos at magmahal sa salita ng Diyos. Di ako tumigil dahil naniniwala ako ang salita ng Diyos ang magbibigay ng matibay at malakas na pamumuhay sa isang tao. Matagumpay na pamumuhay. At bilang mga anak ng Diyos, meron tayong responsibilidad ng salita ng Diyos, ipasa natin. Pasa natin. Pray for our youth na may pasa natin sa kanilang salita ng Diyos. Because sabi ni Paul sa 2 Timothy chapter 2 verse 2, sabi niya, the things that you have heard from me, ang mga bagay na narinig mo sa akin. Ito yung mga salita ng Diyos. Ito yung kapahayagan ni Kristo. Sabi ni Paul, ang mga bagay na narinig mo sa akin, mga kapahayagan na ito, ipagkatiwala mo rin sa taong tapat na makapagtuturo din naman sa iba. Wala tayong ipapasa. Ako, kahit sa mga anak ko, wala akong ipamamana. Ang ipamamana ko sa kanila, ipapasa ko ay ang salita ng Diyos at ang matuwid na pamumuhay sa Diyos.
Alam niyo mga kapatid, maraming mga Kristiyano nagsimula ng malakas or strong, pero naging mahina. Bakit? Sapagkat yung focus nila ay napabaling mula sa salita ng Diyos tungo sa mga activities, sa program, maging sa mga bagay ng mundong ito. And this is my prayer. As God's people, manatili tayo sa salita ng Diyos. Tanggapin natin at ingatan natin sa ating puso ang salita ng Diyos. Why? Because the Word of God has the power to renew the mind, reshape the thinking, reveal your identity, and release faith. That's why the Lord Jesus said, sabi ni Lord, sa John chapter 8, verse 31, if you abide in my word, you are my disciples indeed. And you shall know the truth, and the truth shall set you free. If you abide, kung mananatili kayo sa aking mga salita, you are my disciples. Amen? Sa loob ng 22 taon, ang Panginoon nagbigay sa atin ng kanyang katapatan. May mga niligtas siya, may mga pinatawad, may mga binago. Pero hindi pa tapos ang Diyos. Hindi pa tapos ang Diyos sa iya. Hindi pa tapos ang Diyos sa ating buhay. The next chapter of this church and of our service to God will be written by a generation that receives and treasures God's word deeply.